Espiritu. Yung katanungan na mapapalayas ba ni Satanas. Tulad na sinabi ni Jesus, no? Ay hindi dagdag kapag ang kaharian ngayon ay nababalot na pagkahiwa-hiwalay. Pero hindi mo may alis yung katotohanan na sabi nga po minsan sa akin natin, bakit yung iba napalayas ka ang demonyo. Pero bahagi mo yun. Ibig sabihin, sabi ko na kung si Satanas ang nagpalayas kay Satanas, hindi naman talaga nagpalayas si Satanas. It's a different demon lang. Pero demonyo pa rin. Pwede ba yun? Pwede. Kaya ang simbahan ay nagpapahayag sa atin na huwag lumapit sa mga espiritista o mga albularyo. Diba na nagpapanayas sila ng masamang espiritu? Pwede. Pero ninamulugan na sila ibang mga espiritu. Paano mo na sabi na sila ay galing sa Diyos? Hindi yung kalimitang mamang ko. May nakita na ba kayong espiritista o manggagamot na nagsisimba pag-araw ng linggo? Kasi ako wala pa ako nakikita, wala pa ako naminig. Baka naman mayroon sa inyo riyan na nagsisimba pag-araw ng linggo pero nagpapalayas ng masamang espiritu. Sa pamantayan ng kasi ng simbahan ay ang talagang may kapangyarihan yung mga itinalaga ng simbahan. Pero meron na tayong tinatawag na minor exorcism at saka major exorcism. Pero yun po yung katanungan, talagang napalayas yung masamang espiritu o napalitan lamang ng mas malakas na masamang espiritu. Kaya yung sinasabi ng mga iskriba na baka sabi nga inaalihan siya ni Beelzebul ang prinsipe ng demonyo. Of course, ang prinsipe ng demonyo kaya yung kapalayas yung mga lower ranks ng mga demonyo. Kaya lang, anong sabi niya Jesus? Ako'y nagpapalayas ng demonyo pero not from the power of Beelzebul. Ang pagpapalayas niya rin, gawa ng kapangyarihan ng Diyos bilang anak ng Diyos. So yun nawa yung huwag namin kalimutan. Pero yun ang huwag din namin kalimutan na pwedeng mapalayas ng demonyo yung kapwa niya demonyo kapag mas malakas yung demonyo. Pero ibig sabihin, kapag pinag-usapan natin ang pag-aari ng Diyos, walang pagbabago. Kapag hindi na ginagawa yung dati na ginagawa. Pero napabuti pa yung pinalayas ng demonyo. Baka nag-iba lamang yung iba lamang ng manifestation. Pero masama pa rin yung tinatahak na landas. Kasi yung isa sa mga maliwanag, ayan yung pinapalayo sa demonyo yun, yung pag-uwisan niya sa pagkilos na nalalapit siya sa simbahan at tumatanggap ng mga sakramento. Kasi yun ang sabi mo nga, kalimitan ng mga tinatawag natin mga espiritista at mga kamo. Hindi nagsisimba yun. Ewan ko lang, pakilala nyo kung mayroon sa inyo dito na nagsisimba.
na espiritista at manggagamot na makita ko natin. Pero yun, ang huwag natin kalimutan. Hindi baka akala natin na malayas yung masamang espiritu. Hindi. Lalo nang lumala. Kasi hindi sila palapit sa Diyos. Hindi sila palapit sa simbahan. Bahagi yun. Isa mo yung sa elemento yung kunutusin ng mga nahilo sa mga kung tawagin natin ay possession of bad spirit ay lumalapit sa simbahan at sa kanyang mga sakramento. So yun ay bahagi yun ang patuloy natin idulog sa harapan ng Apong may kapal. Kaya yung pong ating recollection, kanawa, ay kahit ako sana ay unti-unti natin, bagamat yun ay 2 oras, kasama na kasi dun sa Lenten recollection natin, yung healing, yung blessing of oil, blessing of holy water, yung blessing na asin, literal, akin namang i-alam siya. So, para doon sa ating Lenten recollection about na magpapalabalan. Kasi kung minsan hindi natin namamalayan na alin, na hindi na si Kristo namamayani sa atin. Kasi nga bakit? May mga bagay na tawagin natin ni alin. Yung tinatawag natin bukod. Sa pangalimbawa doon, hindi natin namamalayan. Santo Niño. Ginagawa natin anting-anting ang Santo Niño. Bakit? May mga barya. Ay, okay ang Santo Niño, pero bakit? Bakit nilalagay nyo ng barya? Hindi ganun yun Kaya kung isa, ang tawag na natin dito ay Satan. Unti-unti tayo nilalayo. Without knowing it. But bakit si Santo Niño ay may barya? May support. Kaya nga, pinapalis ko kung maaari takpan nyo. Ayoko naman. Naalala ko na yung isang pare, exorcist sa ibang diocese. Yung ginawa yan na yung kinonfiscate niya yung mga imahe ng Santo Niño na gano'n at tapos kinunog niya. Ayoko naman ng gano'n kasi pera din yun So, anong gagawin? Alisin yung pera, tabunan. Kasi para makita natin, makita natin? Yung Santo Niño. Santo Niño na alin, yung imahe ng Santo Niño, hindi lang anting-anting. Pangalawa, ay kasalanan at panlalangin sa Diyos. A sin against the Holy Spirit. Kasalanan laban sa Espiritu. Kaya bahagi ko na mahalaga na makita natin. Ano yun? Tutusin nyo ulit. Ang kasalanan laban sa katotohanan. Kasi inakusahan si Jesus na nagpapalaya siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo. So, yun ang kasalanan laban sa Espiritu. Kasi masamang tao yan. Hindi talaga mabuting tao yan. Bahagi yun. Kaya, napakahalaga ko na makita natin huwag tayong maging judgmental. Kinakailangan ang pamantayan natin ay nakapasok sa ayon sa turo ng simbahan. May pamantayan tayo. May pamantayan tayo. Kaya nga, mga sinaging sa Holy Spirit, sinasabihan natin yung mga nagpapalayas sa masamang Espiritu na hindi galing yan sa Diyos.
maliwanag naman na hindi sila nagsisimba. So, bahagi yun. Kung talagang galing sa Diyos yun, bakit hindi sila nagsisimba? Ay yun yung pamantayan natin. Tinasabi nila sa Katoliko. Bakit hindi sila nagsisimba? Sabi ko yun sabihin, kapag sinabi natin yung sinaging lang yung Spirit, it is a caution against being judgmental. Huwag tayong magaguhos na ng walang maliwanag na kadahilanan. Lalong-lalo na kapag sinabi natin na ito ay mabuti, pero masama pala. O ito ay masama, pero ito ay mabuti. Ay yun ay laban sa Espiritu Santo. Kaya kinakailangan natin ng patuloy. Kaya napakahalaga yung alin. Yung skills of discernment. Napakahalaga ng skills of discernment. Kaya napakahalaga yung panahon ng pagninilay. Pag-aaral. Kinakailangan natin mag-aaral. Kasi bakit? Kinakailangan natin yung pamantayan natin na kabase sa turo ng simbahan. Hindi mo alam ang turo ng simbahan. Anong maging basihan mo? Yung sabi-sabi ng tao? Kaya kinakailangan natin na mag-aaral. Bahagi yun. Kaya sabi nga natin, ay makita natin. Kaya isang pamantayan din ng pagkilos natin bilang mga pananampalatay Kristiyanong Katoliko, nakabase tayo sa sound doctrine. Kaya napakahalaga ang basahin natin. Tulad na binanggit natin, banal na kasulatan. Pero ano pa yung pwede natin yung Catechism of the Catholic Church? Ay, kaya naman makita kayo yan all time. Yung Code of Canon Law, yung mga dokumento ng simbahan, lalong-lalo na mula ng Second Vatican Council. Kasi doon nakalagay yun eh. Makita natin bakit ito yung pinahalagaan ng simbahan. Kaya kung minsan, minsan nagkukuto ako, pasensya na kayo, kung minsan na kayo nagkukuto. Kasi para ako makita natin, hindi lang galing sa akin yan. Yan ay galing sa akin. Sa dokumento ng simbahan. Bahagi yun. Kasi kuminsan na natin, yung banal na kasulatan, sabi nga ho natin, pag niliwag natin kahapon, kung ito lang ang pagbabasihan natin, kaya binanggit ko, kapag sinabi ng salita ng Diyos, tatlo yun. Yung nasusulat ng salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng simbahan ng magturo at saka second mission. Kasi kung ito lang ang banal na kasulatan, matutulan tayo sa ating mga kapatid. Pakarami. Kaya ang daming yung mga simbahan, iba-ibang turo. Pumunta ka doon sa simbahan na yun, iba ang turo. Doon sa kabilang simbahan, iba ang turo. Bakit? Wala kasi silang tinatawag natin yung magisteryo. Kaya bahagi yung pagkakataon na makita ko namin. At sana po, makita ko namin. Yun yung isa sa mga kalimitang sinasabi ko na isang katangian ng mga matatanda. Alin yun? Yung marunong kumilatis. Kasi yung mga matatanda ko doon, tindig mo pa lang. Tindig mo pa lang. Nakita ka pa lang. Ay, pwede na niyang sabihin, yun ay alin, gawa ng kanyang karanasan, ng kanyang pananampalataya. Pero of course, hindi yun ang pinagbabasihan niya. Pero yung sabihin, madaling kumilatis. Kaya tayo marami tayong may-scam ngayon. Bakit? Hindi tayo marunong kumilatis. Hindi natin nakikita kung alin. Binubola ba tayo? O totoo yung sinasabi?
Kaya, bahagi yun ng tinatawag nating skills. Yung pong discernment, hindi lang po ito biyaya, it is a skill. Kaya kinakailangan, ginagamit natin, sinasanay natin, no? Sinasanay natin. Matuto tayo, tama yan. Bakit? Makikita natin yan sa banal na kasulatan, makikita natin yan sa turo ng simbahan, no? Yung mga dokumento na nakikita natin yan sa banal na tradisyon, no? Kaya napakahalaga no? Na maunawaan natin. Sabi ko sana, no? Kayong mga may edad na, no? Ay huwag ko kayong maiyak na ituro kung paano kuminagis ng pagkilos. Kasi yan ang kahingaan natin ngayon. No? Ang tawag na nila ngayon ay alin? Kulang tayo sa comprehension. No? Reading, writing, no? O kahit na simple, minsan walang comprehension. Ibig sabihin, pag sinabi natin comprehension, nakapase, no? Nakikita natin, hindi yung, ito lang. Kasi bakit? Kung minsan ang pinababasiya namin natin, emotion lang. Ang ganda-ganda. Ang yaman-yaman. Hindi natin kung minsan ipinatanong, no? Saan galing ang yaman? Hindi pala natin alam, pero makita lang natin akin. DPWH contractor pala. Pati si Roy dito eh. Kaya, anong nangyayari? We put ourselves in jeopardy. No? Inilalagay namin ang ating sarili sa isang sitwasyon na mahihirapan tayo. Hindi pwede yun. Kaya napakahalaga na iwasan natin yung yung kasalanan laban sa Espiritu. Ang isang main problem natin ngayon ay ang desisyon. Ang tao raw ngayon mahirap mag-desisyon. No? Bakit? Hindi natin hinihiling ang biyaya ng Espiritu Santo, no? Na makita ang tunay na pagkilos